Bali nag-umpisa nga itong chapter 1116 sa pagtataka ng mga tao sa revelations ni Vegapunk sa last chapter. Yung context nga nito ay yung pagsasabi ni Vegapunk na patuloy pa rin daw na nangyayari itong gera na sinimulan during Void Century. Ipinagtataka nga ng mga tao kung paanong nagpapatuloy pa rin daw itong gera na to, gayong 800 years ago daw ito naganap. Meaning patay na daw ngayon yung mga tao na involved sa gera na to. Habang sinasabi nga ito ng mga tao ipinapakita sa background itong si Im Sama. Naglalakad nga siya sa isang hallway at bigla na lang siyang kinlose up na may tinitignan na isang larawan. Yung larawan nga na to kamukhang kamuka ni Vivi. At speaking of Vivi bigla ngang nalipat yung scene sa Alabasta. Nakita nga natin sila Igaram at Karu na umiiyak habang tinitignan itong missing picture ni Vivi. Kasabay nga nito yung pagpapakita ng nagaganap na burol ni King Cobra, kung saan ipinakita naman dito sila Pel at Chaka. At dito muli ngang ipinakita yung scene nila Stacy at Edison. Nagtataka nga sila sa kung ano ang nangyari at bakit nasa ibaba na itong mga Cyberpol agents pati na ang mga Seraphim. Ang hinala nga ni Edison kagagawan daw ito ng isa sa 5 elders. At dito pinapaalis na nga ni Edison si Stacy sa labo base since masyado na nga daw delikado. Pero imbis nga na umalis nagpaalam nga itong si Stacy kung pwede daw ba niyang pakawalan itong si Kaku since ayaw nga daw niya itong madamay sa gagawin niya. Wag nga daw mag-alala si Edison dahil i-assure nga daw niya na hindi aatakihin ni Kaku ang Straw Hat Pirates at mukhang malabo nga rin daw niya itong gawin base sa kalagayan niya. Bali pumayag nga itong si Edison since na-realize nga niya na kaibigan nga naman ni Stacy itong si Kaku. Humingi nga rin siya ng kapatawaran dahil para daw sa kanila tinrider ni Stacy itong mga kaibigan niya. At ito nga daw yung proof ng pagiging totoong tao ni Stacy although isa lamang siyang clone. Itong pag-aalala niya sa mga kaibigan niya. Kaya naman ang payo nga ni Edison kay Stacy maghanap daw siya ng purpose para mabuhay pa. At sa mensaheng ngang ito napaluha si Stacy. Sa sumunod na panel naman nagpatuloy na nga ulit itong announcement ni Vegapunk sa mundo. Humihingi nga ng tawad itong si Vegapunk sa mga tao dahil meron nga daw siyang gustong i-confess at ito nga yung patungkol sa ultimate goal niya. Ang goal nga daw ni Vegapunk ang makapag-create ng energy source para sa mga tao sa mundo at nag-lead nga daw itong goal na to sa pag-create niya ng Mother Flame. Itong Mother Flame nga daw isang undying energy. Marami nga daw itong gamit at talagang may malaking pakinabang daw sa mundo. Pero sa hindi nga daw inaasahang pangyayari nanakaw daw yung maliit na portion netong ginawa niyang Mother Flame. At inaako naman daw ni Vegapunk itong sitwasyon ng pagnanakaw sa Mother Flame. At dito kinuwento na nga ni Vegapunk yung patungkol sa pangyayari na to. 2 weeks ago nga daw nawala yung portion ng Mother Flame. At during nga daw sa mga panahon na to may namataan daw na isang liwanag sa itaas ng mismong Lulusha Kingdom. Kasabay nga nito yung pagbabalita na bigla na lang daw nabura itong isla na to sa mapa at naglaho na parang bula. Meaning nga daw nito yung binabanggit ni Vegapunk patungkol sa catastrophe na nararanasan ng mga tao sa mundo bunga daw ng pagkawala ng Lulusha Kingdom. Sigurado nga daw itong si Vegapunk na ang may kagagawan neto isang ancient weapon at yung Mother Flame nga daw ang nagsupply ng energy dito dahil alam nga ni Vegapunk na walang ibang energy source ang nag-e-exist ngayon maliban lang sa Mother Flame ang kayang mag-produce ng napakalakas na power para bumura ng isang isla. Kaya naman dito nakita nga nating humihingi na naman ng tawad sa mga tao itong si Vegapunk. Nagsosorry nga siya dahil yung energy source na kinreate niya which is yung Mother Flame naggamit para paganahin ang isang ancient weapon. Hindi nga daw niya aakalain na magiging accessory siya sa nangyaring murder ng mga tao sa mundo. Hindi nga daw niya inaakala na magiging isa siya sa dahilan ng pagkamatay ng buong Lulusha Kingdom. So habang nangyayari nga itong paghingi ng tawad ni Vegapunk nakikita na naman natin yung reaksyon ng iba't ibang tao sa mundo. Nandyan nga yung mga revolutionary army sa Kambaka Kingdom na kinagulat itong revelation
revelations ni Vegapunk. Ang pinaka naapektuhan nga sa kanila si Moda, since hometown nga niya itong Lulusha Kingdom, at nasaksihan pa mismo ng dalawang mata niya kung ano yung aktwal na nangyari dito. Ipinakita nga rin itong si Vice Admiral Comil na nagugulantang sa mga impormasyon na binibitawan ni Vegapunk, same as King Elizabelio, na nakita pa nating pinapakonfirm niya sa mga tauhan niya kung totoo bang nawala na ang isla ng Lulusha Kingdom. Sa pagpapatuloy pa nga ng revelations ni Vegapunk, dahil daw sa paggamit ng ancient weapons para masira ang Lulusha Kingdom, ito nga daw ang magpapatunay ng theory niya, which is yung nangyari daw na Great Flood 800 years ago, in fact na isang man-made calamity, or tao mismo ang may kagagawan sa paglubog ng mundo. Actually, sinasabi nga daw na merong 3 ancient weapons, at itong impormasyon nga daw na to in-ensure ni Joy Boy na mapapasa sa mga future generations. Kaya naman dito nga daw tayo mapapatanong ng bakit kailangan pang ipasa itong impormasyon na to? Hindi pa daw ba sapat yung naging paglubog ng mundo noon at lulubog pa ulit ito ngayon? Medyo malabo nga daw yung idea neto, pero yung kasagutan nga daw sa mga tanong na to malapit nang dumating, at once na dumating na nga daw ito panigurado nakakatakutan daw ng lahat ng tao itong paglubog ng mundo. Dagdag pa nga ni Vegapunk na palaisipan pa nga rin daw para sa kanya itong patungkol sa Void Century, pero may mga piling tao nga daw na nakakaalam na sa buong istorya patungkol dito. Bali pinangalanan nga ni Vegapunk kung sino itong tinutukoy niya, at ito nga daw yung grupo ng dating Pirate King na si Goldie Roger, o itong Roger Pirates. Habang sinisiwalat nga ito ni Vegapunk, ipinakita itong si Crocus na nakikinig lang kay Vegapunk. Ipinakita nga rin si Fleet Admiral Akainu na galit na galit. Bali pag-uusapan nga natin to sa susunod na video natin. So nung marinig nga ni York itong buong pinagsasabi ni Vegapunk, nag-react siya. Nagtataka nga siya kung paanong nalaman ni Vegapunk na siya ang nagnakaw sa Mother Flame. Gayong pinutol daw niya yung memory niya nung araw na yon. Pinagtataka rin niya kung paanong nagkaroon ng knowledge si Vegapunk patungkol sa Lulusha Kingdom, samantalang siya daw walang access patungkol dito. Galit na galit nga itong si York, at dito bigla nga siyang may na-realize. Napagtanto nga niya bigla kung saan exactly nilagay ni Vegapunk yung signal na pinanggagalingan ng broadcast niya. Kaya naman agad-agad nga niya tong sinabi sa mga Gorosei. Ni-reveal nga ni York na nasa Fabrio Face daw nakalagay itong broadcast nail, at ginagwardyahan nga daw ito ng ancient robot. At dito ipinakita na nga itong ancient robot na nakatayo pa rin, although pinapasabugan na siya ng mga marines. Sa sumunod na panel naman nabalik nga tayo kay Vegapunk at sa topic niya patungkol sa Roger Pirates. Nagtataka nga itong si Vegapunk sa grupo nila Roger, dahil kung nalaman na nga daw nila ang tunay na history sa nangyaring Void Century, bakit hindi daw nila ito pinagsasabi? Bakit wala daw silang ginagawang hakbang? At dito bigla na ngang ipinakita si Silver's Rayleigh. Lasing nga siya kasama si Shaki at ang isang pirata. Habang nakapikit nga sinabi ni Rayleigh na matanda na daw siya. Matanda gaya ni Vegapunk. Kaya naman wag nga daw tanggalin ni Vegapunk yung thrill sa mga kabataan na sila mismo ang makakaalam ng buong katotohanan. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1116. Bali dahil nga sa break next week, yung mga nilalaman nga ng chapter na to i-analyze na lang natin sa susunod na mga videos natin, which is i-upload naman natin kaagad. Kaya stay tuned lang sa channel natin. Kung hindi ka pa nga nakaka-subscribe sa YouTube channel natin, pindutin mo na yung subscribe button. So yun lang, peace!